Hindi gumagalaw ang kanilang mga labi, parang tumigil ang oras nang maglapat ang kanilang mga labi, pumikit si Regina at naramdaman ang mahika, oo, first kiss niya ito sa first love niya. What's with Regina's kiss? Why do Inigo fake like his home? Why does it feel right? Anong meron sa kiss ni Regina? He started to move his lips gently, passionately. Oh, God, tinanggap ni Inigo ang kanyang halik, nagbubunyi ang buong pagkatao ni Regina. Naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakayakap ni Inigo sa kanyang baywang. He's taking her up to somewhere she doesn't know, somewhere she never imagined she'd be. Hinayaan niyang dalhin ni Inigo ang bigat ng kanyang buong katawan, she felt like floating. Pero isang ipal na alon ang pumutol sa eksenang iyon, nawala ng balanse si Inigo at kapwa sila bumagsak, nagawang mas alo ni Inigo ang ulo ni Regina, upang hindi yun tumama sa sahig. Now, ang bigat naman niya ang nakapatong sa dalaga. Doon na nagising si Regina sa kahibangan. What did she just do? Arg, she wanted to pull kanyang buhok. Hinalikan niya si Inigo. Baka galit siya sa kanya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Inigo sa kanya, does your head hurt? No, tugon ni Regina, hindi na niya magawang tumitig sa mga mata ni Inigo, gusto nga niyang lamunin ang dagat ng mga oras na yon. Inigo, honest niya, hindi ako makahinga. Mabigat ka, kapus ang hiningang dugtong pa niya, gustuhin niya mang hindi umalis si Inigo sa pagkakapatong sa kanya, baka mamatay naman siya sa bigat nito. He looks completely unaware. Oh, bulalas ni Inigo, dali-dali siyang bumangon at tinulungang makatayo si Regina. I'm sorry, Ania. Nakaramdam sila ng awkwardness sa isa't isa. Well, they just kissed. Pasado na ba? Walang ano-ano avenue, wika ni Regina. Ha, ani Inigo na animoy naglalakbay ang diwa. Iyong halik ko, impromptu yun. Ha, gulat ka nga, she did a fake laugh, muntik pa siyang mas amid, she's desperately trying to save her as right there, kunyari ay hinalikan niya si Inigo para sa practice kuno. Yeah, I was surprised, tugon ni Inigo, kunyari din ay nakikisabay lang siya sa dalaga, pero ang totoo ay nadala na siya kanina, kung hindi lamang sa alo na yun, baka tuluyan na siyang nakalimot. Iyon, siguro naman, hindi na ako may ilang niyan sa iyo, wika ni Regina, she sighed deep inside, marahil nakalusot na nga siya pero niloloko naman niya ang kanyang sarili. I hope so, wika ni Inigo, he looked at his wristwatch, it's already late. No, sa hotel na lang ako matutulog. I don't think kaya kong harapin ngayon si Mama. Siguradong galit iyon sa akin. Sesermunan ako noon hanggang umaga. Hindi rin ako makatulog, tugon ni Regina. I'm really sorry about that, baka nalalagay ko sa alanganin ang relasyon ninyong mag-ina. Okay lang, nag-aalala lang yun sa akin, at saka iniisip niya na may masama akong ginagawa, pero wala naman, wala nga ba, Regina? At saka, mahal ako ni Mama, sa bandang huli, patatawarin din ako noon at maintindihan. Nakukonsensya ako, Regina, saad ni Inigo, itong ginagawa mo para sa akin, wala namang magandang may dudulot sa iyo kahit kaunti, itutuloy ba talaga natin ito? We already started this, hindi pwedeng ihinto natin, naibigay ko na nga sa iyo ang first kiss ko, pabirong wika ni Regina, ang kapal ng mukha mo, Regina, iyon pa talaga ang ginawa mong dahilan, anang kanyang utak. Nagbaba ng tingin si Inigo, what, did she just saw Inigo blush, nakagat ni Regina ang ibabang labi, ibig sabihin ba noon may epekto kay Inigo ang halik na yon? Well, let's hope that na ikaw ang first kiss will not go in vain, wika ni Inigo, paghahanda lang naman yon. Baka kasi hingi ng pagkakataon na kailangan nating, he shook his head, why is he having difficulty to say that word again? Na kailangan nating mag-kiss, Ania, he looked away, you know, most people won't believe that a man and a woman is in a relationship, unless they see them kiss, basically, kiss is a proof. Ay, damn, bakit napaka-defensive niya, let's stop talking about that kiss, naiinis sa sariling wika niya, ihahatid na kita sa hotel. Okay, tanging sambit ni Regina, she noticed that Inigo is starting to be uncomfortable, hindi niya alam kung bakit pero ikinatutuwa niya yon. Tahimik lang ulit sila sa loob ng sasakyan habang pabalik sa hotel. Sige, dito na lang, Inigo, wika ni Regina pagkababa niya ng sasakyan. Ihahatid kita sa kwarto mo, tugon ni Inigo, I want to make sure that you are safe and okay, baka bumalik dito yung lalaking nambastos sa'yo. Lihim na kinilig si Regina, parang boyfriend na boyfriend naman kung umasta ang kanyang boss, pa-fall kung pa-fall, sigurado naman. Akong wala na yun dito, hindi na yun babalik, takot lang nun sa'yo, Ania.
Mabuti na ang sigurado, kinuha ni Inigo ang kanyang siko at inalalayan siya papasok ng hotel, ganun pa rin, pinagtitinginan pa rin sila ng mga staff na kaagad namang nagbababa ng tingin. Ano kaya ang iniisip nila, wika ni Regina, anumang oras mula ngayon, sigurado akong kakalat na ang bali-balitang may kasama akong ibang babae, at hindi ang asawa ko, wika naman ni Inigo, I hope you're really ready, Regina, he looked at her eyes, huminto sila sa paglalakad, but, don't worry, hindi ako papayag na may manakit sa iyo, sa salita man, higit sa lahat pisikal, I will protect you at all cost, I promise. The sincerify is in his eyes, it made the butterflies in Regina's stomach flutter wildly. I know, wika ng dalaga, hindi ako natatakot kahit kaunti. Inigo smiled, they continued walking hanggang sa tapat ng kwarto ni Regina. Okay na ako rito, nakangiting wika ni Regina, pwede mo na akong iwan. Please open the door and get in, I want to see you inside, tugon ni Inigo. Bamantong hininga si Regina at binuksan ang pinto, nakapasok siya gaya ng gusto ni Inigo, nandito na ako sa loob, okay na ako, aniya. Tumango si Inigo, at last, he is satisfied, pwede kang hindi pumasok bukas kung gusto mo, rest all you want, kung gusto mong sunduin kita rito, tawagan mo ako. Papasok ako bukas, at saka magta-taxi na lang ako, don't worry about me too much, I'll be perfectly fine, tugon ng dalaga. Okay, I'll go ahead, ani Inigo. Basta kapag may problema ka, tawagan mo ako, please don't make me worry. Oo, Inigo, gagawin ko, siya'y ngumiti, salamat sa gabing ito. Sobrang nag-enjoy ako, first time kong makakain sa isang mamahaling restaurant, first time kong makasakay ng yate, first time kong matutulog sa ganito kagandang hotel, first time kong humalik at mahalikan. Siya'y ngumiti, salamat sa karanasan. Wala iyon, nakangiting tugon ni Inigo, if you want, next time we go out, ganun pa rin ang gawin natin. Sabihin mo lang, I'll think about it, pabirong tugon ni Regina. Inigo chuckled, sige na, aalis na ako, good night and goodbye Regina, see you tomorrow. Good night, Inigo, segundong nakasuspende lang sila sa pagkakatayo habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Humakbang si Inigo palapit kay Regina at hinalikan muli ang pisngi nito, natigilan si Regina, natigilan siya. Good night, Regina, wikang muli ni Inigo, he smiled and walked away, he never looked back again, there was something strange that stops himself from leaving. Nang makabawi sa pagkatulala ay isinara na ni Regina ang pinto, kinikilig na ibinagsak niya ang katawan sa kama, sinaklob niya ng kanyang mga palad ang mukha niya, para na siyang mababaliw sa saya. Sige, Regina, pakasaya ka, sige, sanayin mo ang sarili mo, paasahin mo ang sarili mo, sa huli, huwag kang iiyak-iyak wika sa kanya ng utak niyang ipal. Go, Regina, ang importante masaya ka, huwag mong isipin ang hindi pa nangyayari, isipin mo yang ngayon, kung hindi man yan magtagal, at least naranasan mong maging masaya, wika naman ng konsenteder niyang puso. She prefers to listen to her heart, kahit pansamantala lang ang lahat, kahit kunyari lang ang importante, masaya siya. That's not fair, sigaw ni Arjo mula sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Celeste, malinaw naman na wala na kayo, di ba? Why will he still cage you in, why can't I see you, this is torture, Celeste? Wala na nga kami but we're still married, matabang na tugon ni Celeste. Nangako naman siyang makikipagtulungan sa akin, kaunting panahon na lang, Arjo, nakapagtiis ka nga ng ilang taon, bale wala na iyon ngayon, kaunting panahon na lang, magsasama na tayo, I promise. Ayusin mo lang, Celeste, kinakabahan ako, baka magbago pa ang isip mo. Imposible yan, bulalas ni Celeste, ikaw ang mahal ko, hihiwalayan ko si Inigo, ano man ang mangyari, trust me, okay. Tanging marahas na buntong hininga na lamang ang narinig ni Celeste mula kay Arjo, matamlay niyang ibinaba ang telepono. Napatingin siya sa orasang nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto na sa ngayon, ay kanyang kwarto na lamang, it's almost 10 in the evening already, wala pa si Inigo, noon, madalas, wala pang 7, nasa bahay na ito, ngayon lang ito Abi sa labas. Sino ba ang kadinner ng kanyang asawa? Hindi siya mapalagay, alam niyang hindi niya na yun dapat na maramdaman ngunit may bigat sa kanyang dibdib, she inhaled and exhaled. Nagtimpla siya ng tea upang bahagyang ma-relax ang isip and she tried to sleep. Hindi nakatulog si Celeste, hindi niya man maamin sa sarili, ngunit hinihintay niya si Inigo, walang epekto sa kanya ang tea, sapagkat hindi naman siya nakaramdam na ma-relax kahit na kaunti, it's almost 11 in the evening,
wala pa rin si Inigo. Bahagya siyang nagulat nang makarinig ng paparating na sasakyan, alam niyang kotse iyon ni Inigo, inayos niya ang kanyang roba at hinintay ang pagpasok ni Inigo sa kanilang bahay. Halos hateng gabi na, bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong niya kay Inigo, hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin nang pumasok ito sa main door ng kanilang bahay, sinundan niya ito hanggang sa pag-akyat, hanggang sa tinutulugan nitong kwarto. Nagsimula nang maghubad si Inigo, "Where have you been? Who were you?" pa ni Celeste, tanong. Ito ay isang simple lamang dinner, nagkwentuhan pa kami pagkatapos naming kumain. Napasarap kaya medyo hindi namin napansin ang oras, tugon ni Inigo. Babae ba ang ka-dinner mo? Usisa pa rin ni Celeste. Does it matter? Pabalik na tanong ni Inigo, of course, bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa akin kung sino ang ka-dinner mo para manahimik na ako, she said, lukang pissed. Oo, babae, pagsisinungaling ni Inigo, kailangan niyang magsinungaling para lalong maging mas kapanipaniwala ang pagloloko niya, kliyente, aniya pa. Nagsalubong ang mga kilay ni Celeste, maaga ka pang umalis ng bahay, tapos halos hating gabi ka na umuwi, what the hell did you talk about? Of course, business, what else, tugon ni Inigo ngunit sa kalmado pa ring boses. Business, kunot ang noong wika ni Celeste, you have been through a lot of business meetings, dinner with clients, pero ni minsan, hindi ka ginabi ng ganito. Inigo meets her eyes, nagsiselos ka ba? Tanong niya sa asawa. Kaagad na umusok ang ilong ni Celeste sa narinig. Hindi ako nagsiselos, tanggi niya, naiinggit ako, naiinis ako, nagagalit ako, bakit ikaw? Pwede mong gawin yan, okay lang na makipagkita ka at makipag-dinner sa ibang babae habang ako, nakakulong dito at ayaw mo akong lumabas, kasama ni Kevin, it's so unfair, Nicolo, may nalalaman ka pang respect, paano naman? Hindi ka pwedeng magalit dahil business ang ginagawa ko, what's between you and Arjo is different, I don't have to spell it, you already know it, tugon ni Inigo. Napalunok si Celeste at hindi na nakapagsalita pa. I'm tired, Celeste, kung wala ka nang sasabihin, gusto ko na sanang magpahinga, wika ni Inigo. Matamlay na lumabas ng kwarto si Celeste, napabuntong hininga si Inigo, isinara niya ang pinto at inihiga na ang katawan sa kama. Kung hindi siya nagkakamali, selos ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa, he wishes, pero baka nga nag-iilusyon lamang siya, katulad ng pag-iilusyon niyang minahal siya nito sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Muli siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga, biglang sumagi sa kanyang isipan si Regina, at ang halik na yon. Hindi niya maaaring itanggi na naapektuhan nga siya sa halik na yon, isang ngiti ang tumakas sa kanyang labi. He can't stop thinking about the way her lips touched his, it felt innocent, so sweet, unsure, nang mga oras na yon ay saglit na nawala siya sa kanyang sarili, at natukso siyang tugunin yon, pakiramdam niya ng mga oras na yon, ay nahuhulog siya sa isang malalim na butas na animo, ay parte ng isang panaginip na natitiyak niyang kanyang mailalarawan na maganda. He shook his head, hindi maaari, natural lamang siguro na madala siya dahil lalaki pa rin siya. Sa pag-iisip niya kay Regina ay kanyang pinagtataksilan ang asawa niya, mahal niya si Celeste, at umaasa siyang mapipigilan niya pa itong tuluyang makipaghiwalay sa kanya, kailangan lang niyang ipakita rito na kunwari ay wala na siyang pakialam, baka kasi masyado siyang maluwag at mabait noon kay Celeste, kaya ito ay nagsawa sa kanya, at mukhangang umeepekto kay Celeste ang ginagawa niya kahit nagsisimula pa lang sila ni Regina. Iyon ang totoo, sinasabi niya lang na pakakawalan na niya ito, ngunit sa loob-loob niya ay hinding-hindi siya magiging handa. Pero kung magawa na niya ang lahat at desidido pa rin si Celeste na iwan siya, wala na siyang magagawa kundi tuluyan na itong palayain. Kinabukasan, handa na si Celeste na pumasok sa trabaho, hindi man payag si Inigo na makipagkita siya kay Arjo, hindi naman siya pinagbawalan nito na magtrabaho, well, nararamdaman niyang nagtitiwala si Inigo na tutupad siya sa kanilang usapan, parang sinasabi nito na bahala na ang kanyang konsensya. Good morning, Ma'am Celeste, bati ng secretary niyang si Agua, isang binabae. Binati niya ito pabalik na pansin niyang mukha itong hindi mapalagay, mukha itong may sasabihin na hindi mabigkas. Is something wrong, Agua? May problema ba? Usisa niya rito? Ma'am Celeste, kumusta po kayo ni Sir Inigo, I mean ang pagsasama ho ninyo? Nagsalubong ang kilay ni Celeste, gumuhit ang ilang linya sa kanyang noo. Why would you ask that? My personal life is not your business, tugon niya. Sorry, ma'am, kasi concern lang naman ako sa inyo, tugon ni Agua,
Mukha itong may ihi sa salawal. Concern para saan naman, bahagyang natatawang wika ni Celeste. Lumapit pa ng bahagya sa kanya si Agua. Ma'am, kumusta ho si Sir Inigo sa inyo bilang asawa? Di ba, ideal husband siya ng lahat? May pagbabago ho ba kayong napapansin sa kanya this past few days? Naubos ang pasensya ni Celeste, marahas siyang nagbuntong hininga. For heaven's sake, Agua, say it, okay, huwag kang maraming pasakalye. Sinasayang mo ang oras ko, marami pa akong gagawin, naiinis niyang wika. May kasama hong ibang babae si Sir Inigo kagabi, mabilis at dirdiretsong wika ni Agua, napayuko ito pagkatapos. Of course, bulalas ni Celeste, may dinner siya kagabi kasama ang isang client. What's unusual about that, aniya? Batid niyang kung makapagsalita siya, ay akala mong hindi siya nag-hysterical kagabi sa pagtatanong kay Inigo kung sino ang kasama nito. Hindi, ma'am, mariing wika ni Alexa, mukhang hindi naman daw client, maganda raw yung babae, sopistikada. So, what are you saying, na hindi pwedeng magkaroon si Inigo ng isang kliyenteng maganda at sopistikada? Kapag sinabi bang client, dapat pangit at mukhang basura, mataray na wika ni Celeste. Hindi sa ganon, ma'am, depensa ni Agua, kasi ang sweet raw nila, hindi naman daw yun basta dinner, mas mukhang dinner date. Sandaling natahimik si Celeste, malisyosa lang kayo. Sino ba ang nagsimula ng chismis na yan, tell me, sino? Napalabi si Agua, nako, Ma'am Celeste, ayoko na lang mag-tell, baka mamaya ano ang gawin ninyo, concern lang naman yung tao sa inyo. Kilala ninyo ang Sir Inigo ninyo, he won't do such things, wika ni Celeste. He loves me so much, he won't do anything to ruin our marriage. Yes, their marriage that in the first place, siya ang sisira at magwawakas. Ma'am Celeste, nagbabago naman ang tao, di ba? Malay ninyo, hindi lang ninyo alam, baka. Shut up, Agua, halos pasigaw ng wika ni Celeste. Magtrabaho ka na, ayaw ko nang makarinig pa ng chismis mula sa iyo o sa kahit na kanino, ano man ang marinig mo mula sa iba. Sarilinin na lang ninyo, magsasayang lang kayo ng effort because I won't give a fuck, do you understand? Napahiyang tumango si Agua at nilisan ang office ni Celeste. Mabibigat ang mga hakbang na tinungo ni Celeste ang kanyang mesa at naupo sa kanyang swivel chair. Kahit naman gusto na niyang matapos ang pagsasama nila ni Inigo, hindi niya hahayaang sir-an ito ng kung sino-sino, kahit na pinagdudahan niya ito kagabi. Alam niya sa sarili niyang imposibleng may gawing mali si Inigo, hindi ito magkakaroon ng affair, mahal na mahal kaya siya nito, kahit ano, gagawin ito para sa kanya. Sigurado nga siyang handang ialay ni Inigo ang buhay nito para sa kanya. He freed a deep sigh, kumuha siya ng sigarilyo sa kanyang desk at hinifit yun, na-stress siya. Napatingin siya sa bakana ng kanyang office, nang iluwan yun si Wendy, ang kanyang best friend. Stressed, wika nito sa kanya habang mapang-uyam na tinitingnan siya, lumapit ito sa kanyang table at kinuha ang hinithit niyang sigarilyo, ito naman ang humithit doon. Napapadalas na yata ang paninigarilyo mo, Celeste. Magsisisi na ako na tinuruan kita. Baka ako pa ang maging dahilan para magkaroon ka ng lung cancer, sarkastikong wika pa nito. Hindi tumugon si Celeste, ano ba ang problema mo, yayayain pa naman sana kitang lumabas ngayon. Tapos ganyan ang itsura mo, dugtong pa ni Wendy, what is it? Latest chismis, maikling tugon ni Celeste, natawa si Wendy, kailan ka pa pumitol sa chismis, what chismis is it worth our precious time? Umayos ng upo si Celeste, hindi pa rin nawawala ang mga linya sa kanyang noo, umagang-umaga, sinalubong ako ng chismis ni Agua na may kasamang babae kagabi si Inigo, how pathetic. Aw, nanlaki ang mga mata ni Wendy, really, who's the girl? Tiningnan ito ng masama ni Celeste, isa ka pa, naniwala ka naman, maniniwala ka bang magagawa yun ni Inigo? Kulang na nga lang inumin noon ang pinagliguan ko sa sobrang pagkabaliw sa akin. Umiiling na wika ni Wendy habang iwinawagayway ang hintuturo. Huwag masyadong pakampante, sabi nga nila, anumang tigas ng bato, napipino rin. Celeste chuckled, saan mo naman napulot yang kasabihang yan, aniya? Diyan lang sa tabi-tabi, tugon ni Wendy, kidding aside, ano ba talaga ang nangyari? Well, hindi totoo yun, umalis si Inigo kagabi. Nagpaalam siya sa akin, nagsabi siya na mayroon siyang ka-dinner na client, ito namang mga chismosang empleyado rito, kung sino man sila. Sinasabi ba namang dinner date yun, kesyo maganda raw yung babae at sopistikada, umiling siya, ang bababaw talaga ng mga isip. Mataman siyang pinagmasdan ni Wendy.
Kung alam mo namang hindi totoo, bakit pulang-pula ka? Kulang na lang umusok ang tainga at ilong mo. You're jealous, Celeste. Nagsalubong ang kilay ni Celeste, I'm not, bakit naman ako magsiselos, katulad ng sinabi ko, masyadong baliw sa akin si Inigo para tumingin siya sa ibang babae. Natawa na lamang si Wendy, binawi sa kanya ni Celeste ang sigarilyo, muli siyang humithit, naiinis siya sa kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa pugon ang kanyang puso, para itong iniihaw, hindi niya na yun dapat.